Victor Mapranis and Soto! Yeroli! Magandang umaga sa ating lahat. Kamusta po tayo dito sa Capitolio Amphitheater? Yeroli! Yung mga nakaupo sa taas, okay lang po kayo? Buhay na buhay po ba tayo? Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo dito sa ating event ngayong umaga. Siyempre sa ating Vice Mayor, Dr. Jaworski, Councilor Angelo De Leon, Dr. Panaligan, at lalo na sa ating punong abana ngayong umaga, Ma'am Tess, maraming salamat po sa ating sister review, sa lahat ng mga kasama natin. Nag-roll po ba tayo? Sa lahat ng mga tao na nandito. Ganun na lang para isahan na lang. Baka may malagpasan pa ako. Nasaan ang mga kabataan natin? Parang medyo mahina po. Nasaan ang mga kabataan natin? Nasaan naman po ang mga hindi na kabataan? Nakalituhan. Kinagagala ko pong i-present po sa inyo ang ating mga accomplishment at milestone para sa ating mga kabataan sa lungsod ng Pasig, sa pauuna ng inyong lokal na pamahalaan, sa pakikipagtulungan sa iba't ibang stakeholders, gaya ng nasyonal na pamahalaan, gaya ng DSWD, at gaya rin siyempre ng mga NGOs at iba pang mga tumutulong sa atin mula sa pribadong sektor. Gaya ng sabi sa panatang makabata, naniniwala tayo na ang bata ang pag-asa at siya magpapaunlad ng ating bayan. Kayo ang pag-asa, kayo ang magpapaunlad sa ating bayan. Totoo po yan. Hindi yan basta sinasabi lang natin. Sana sinasapuso natin at sinasabuhay ang mga salitang yan. Kaya mga programa, proyekto natin ay nagpapatunay na ang ating panata dito sa ating panata na isulong ng karapatan at kapakanan ng bawat bata. Yan yung i-present ko po sa inyo, ilan sa mga proyekto. Dito na po babasahin ang lahat ng mga detalye, pero papasadahan na lang po natin. I-request ko lang po na huwag itapat sa akin ang electric fan kasi ang aming mga papel dito ay nagsisili para. Maraming salamat po. Tapat nyo na lang po kay Dr. Panaligan. Papawisan na po si Dr. Pinyan. Meron tayong bagong Book on Books Library at Reading Program. Meron po tayong pilot Animal Assisted Therapy. Ito nakakatuwa po mga may trauma. Ano po natin sa mga Animal Assisted Therapy. Yung first proud po tayo sa ating first 1,000 days dietary supplementation program. Sa kasalukuyan meron po tayong 800 pregnant and lactating women nabibigyan po ng mga nutritional supplements at healthy meals. Meron po tayong bagong Education on Wheels program at meron din tayong mga bagong polisiya gaya ng Ordinance number 19 sa tulong ng ating City Council, Ordinance promoting a smoke-free environment, Ordinance number 20 naman ng 2025, itong ordinance para protektahan ng mga kabataan mula sa harmful impacts ng mga food and beverage marketing at junk food, unhealthy foods. Una po ang ating karapatan para masilang at mabigyan ng sapat na pangangailangan upang mabuhay ng maayos ang ating right to survival. Tumutulong po ang ating LGU para sa adoption process. Alam po natin ang adoption process sa Pilipinas medyo mahirap, medyo talagang masalimuot na no. Papasalamat tayo sa nasyonal dahil ginagawa na nilang mas simple. Nakita ko po, nag-streamline sila. Tayo, tutulong tayo. Number of clients served mula 2022, marami na po. Pero maganda po din po ang pinakamataas na bilang,
59 ang kliyenteng natulungan natin para makapag-adapt, maging legal. Hindi lang po basta inaalagaan, kundi mas maganda gawing legal para din po ito sa kapakanan ng bata. Health services, right to survival, nakatali po ito sa kalusugan din natin. Gusto natin malusog ang mga batang Pasigueño. Sa paunguna ng City Health Department, tuloy-tuloy po ang ating basic oral health care services sa lahat ng centers. Ito po ilan sa mga serbisyo natin, gaya ng fluoride varnish at iba pang basic oral health care components. Health services mula sa family planning, prenatal checkups, de-wording at magbabahuna. Adolescent care mula sa dental care ulit, iron supplementation, konsultasyon medikal, wellness consultation, HIV, AIDS screening, at social security. Meron po tayong tulong para sa mga 4Ps. Gusto natin malakas sa mga pamilya Pasigueño. 4Ps program natin, ito yung mga iba't ibang tulong natin. At siyempre, meron tayong iba pang mga programa gaya ng pre-marriage orientation, counseling, family day celebration natin, reintegration ng ating mga children in conflict with the law sa kanilang mga pamilya, komunidad, at iba pa. Susunod po ang ating karapatan para lumago ang kaalaman, kakayahan at talento. Ito po yung tinatawag nating right to development. Una po rito ang ating Early Childhood Care and Development, ECCD, minsan mas kilala sa salitang daycare. Ito po, alam natin, yung batas ni Congressman, medyo magle-level up din ang ating mga ECCD at ang ating mga Child Development Center. Meron po tayong 7,580 na naka-enroll at syempre tinutulungan din natin. Dahil hindi po kaya ng public lamang, tumutulong din tayo sa privado gaya ng Sikapin. Merong 7 center ang Sikapin na may regular financial assistance sa atin. At meron din po tayong financial subsidy sa mga naka-enroll sa iba pang ECCD sa halagang 3,000 pesos per learner. Nasa 4 na private learning centers po yung ina-attendan nila. Supervised neighborhood play, dumami po ng konti ang bilang natin itong nakaraang itong school year. Yung Pag-asa Youth Associations para sa mga out-of-school youth na gusto po natin talagang tutukan din ng out-of-school youth at marami tayong mga bago din at improvement para sa programa natin dito. Child-friendly spaces, kung mapapansin po ninyo sa Mega Market, meron na rin po tayong child-friendly space. Maaaring tayong isa sa una o baka tayo ang una na gumawa po nito. 35 na ang mga kabataan na pumapasok po ron. Pag may mga evacuation site tayo, kaya kagahapon, meron pong sulong sa Malinaw, sinisiguro natin na may maayos tayong mga child-friendly spaces sa evacuation sites or centers po natin. Pasig scholarships. Isa po ito sa pinaka-importante at pinakamalaking programa ng inyong lokal na pamahalaan. Pumapalo na po sa 26,000 ang ating benepisyaryo sa regular scholarship program natin. Yung mga minsan nagkakaproblema sa grades na dating scholar, madalas napupunta po sila doon naman sa chip-in. Itong nakaraang taon na idoble natin yung bilang ng chip-in scholarship natin. 1,000 na po sila. At siyempre, yung Pag-asa Scholarship, may akda niyan na wala na po iba kung hindi ang ating Vice Mayor Dodot. Nagsimula tayo, 1,500 beneficiaries sa unang school year. Ngayon po, Pag-asa Scholarship, ito po yung college education. Kung hindi ka nakapasok sa PLP, private education sa PCC, sa Arellano, buong tuition, may konting dagdag pa sa allowance. 3,387 na ang benepisyaryo o scholar natin sa Pag-asa. Napakarami na po at naniniwala ako na ang bawat isa sa 3,387 beneficiaries na ito ay meron ding katumbas na mas marami pang matutulungan. Yung mga pamilya nila at yung mga komunidad nila ay ma-uplift dahil po sa programa na ito.
Siyempre para sa ating mga nasa K-12, more than 140,000, mga 150,000 po ito. Meron po tayong school supplies, uniforms. Meron pa tayong 1,500 pesos na internet connectivity allowance. Bukod pa po yan sa malusog na Batang Pasigueño na hindi lang po food packs, kundi pati yung mga check-up natin, gaya ng check-up sa mata at iba pa. Sports. Grassroots sports development ay tinututukan din po natin. Itong nagkaroon tayo ng Pasig Olympics Selection Tournament para sa Batang Pinoy. At sa Batang Pinoy naman ay tayo po ay nag-back-to-back national champions. Ikatlo, ang ating karapatan para maproteksyonan sa anumang uri ng pang-aabuso, panganib at karahasan. Ito po yung tinatawag natin right to protection. Siyempre, meron po tayo mga tinatawag nating regular interventions. Busy po lalo yan dito. Lalo na ang ating CSWDO. Yung mga state children, pati mga pamilya nila, regular tayo nagre-reach out. Ito isa sa mga mahirap po dahil alam niyo naman sa Metro Manila, ang mga boundary natin ay gulo-gulo. Ibig sabihin na siyempre tayo sa jurisdiction natin, nakikipagtulungan din tayo. Gaya nung isang linggo, meron tayong operations sa pakikipagtulungan sa Mandaluyong. Nagpo-coordinate din tayo sa Mandaluyong, sa Quezon City, sa Cainta, sa Taytay, sa Taguig. Boundary kasi natin, talagang pag mga homeless, mga street children, talagang di naman sa pero tuloy-tuloy ang trabaho dyan. Pag natapos natin lahat, nakapag-reach out tayo sa lahat ng nasa jurisdiction natin, meron naman galing sa ibang lugar, pupunta ulit dito sa Pasig. Kaya tuloy-tuloy lang po, hindi po tayo mapapagod, hindi tayo magsasawa. Reach out lang tayo ng reach out, panumang interventions na pwede natin gawin. 2025, nasa 96 clients, yung Children Conflict with the Law, nasa 84 clients for 2025, di pa po tapos ang taon. Mga need for special protection, nasa 82 din po ito. Meron din tayo mga special cases, gaya ng child abuse, drug use, mga cyber crimes, USAID, children engaged in child labor. Maganda po ang ating mga intervention, ay ipag-ugnayan tayo kung kanino dapat makipag-ugnayan. At sa totoo, nasa libo na rin ang natulungan natin dito. Iba pang regular interventions sa mga children at risk po natin, intervention program for teen moms, at marami pa pong iba, hindi ko na po isa-isa nila. Child protection measures natin, ito po. Ang susunod naman po ang ating karapatan para makalahot sa gawain patungkol sa mga bata o sa ating mga kabataan. Ito po yung tinatawag natin na right to participation. Gusto po natin kasama ang bawat sektor, gaya ng ginagawa natin sa senior citizens, gaya ng ginagawa natin sa persons with disabilities, gaya ng ginagawa natin sa health sector, at iba pa. Gusto natin mga kabataan ay hindi lang basta tinutulungan o ginagabayan, gusto natin ang kabataan ay may boses. Nakita niyo po kanina yung mga child representatives natin or youth representatives, pwede rin tawagin youth representative, partnerships with CSOs and NGOs, at syempre partnerships sa ibang mga NGO gaya ng Tahanan ng Pagmamahal, Children's Home, Angat Pinas, yung Community Learning Hub natin, Bayan Ko Teacher Ko, Cyber Guardians PH. Natututo rin tayo mula sa expertise nila at syempre yung mga ginagawa din silang intervention program. Minsan yung mga hindi natin kaya na ipagtulungan tayo sa kanila. Child-friendly governance. Nakita nyo rin naman yung mga kasama natin sa local special bodies. Ito po ang summary nito. Mga local special bodies natin gaya ng LCPC, BAUSI, at iba pa. Ito po yung mga numbers, hindi ko na po i-detalye, madali naman po i-check kung meron pong interesado. Regular nag-meeting, at hindi lang po basta regular nag-meeting, kundi talagang pinag-uusapan ng maayos sa mga issue, mga panukala para mapaganda pa ang mga interventions, programa at proyekto natin.
Ito po iilan sa mga awards na natanggap natin in 2025. Sama po dito ang Green Banner Seal of Compliance, LGU, Best LGU tayo in Nutrition Governance. Kita natin maganda yung nutrition program natin. Gusto natin abot ng mga kabataan ng ating potensyal. Hindi ko na iisa-isahin, pero yan po ang layunin talaga natin dito. Gusto natin maprotektahan ang mga kabataan, gusto natin matulungan ang mga batang Pasigueño o mga batang Pasig. At higit pa rito, gusto natin na ang mga batang Pasig ay maabot nila ang kanilang hindi kalahati lang sa potensyal nila. Hindi 90% o 99% lang sa potensyal nila. Tayo po sa lungsod ng Pasig, kasama ang bawat stakeholder na nandirito sa amphitheater na ito. Magtulungan tayo, magkaisa tayo, paigtingin pa natin ang mga programa at proyekto natin para maabot ng Batang Pasig ang kanyang buo 100% na potensyal bilang mamamayan at bilang individual. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless sa ating lahat. God bless Pasig City. God bless sa mga batang Pasig. Thank you very much, Mayor Vico, for the very inspiring message. At ayan nga, narinig niya ang salita si Mayor Vico Soto. Sa kanyang State of the Children's Address. Dito yan, sa Amphitheater. Dito yan, sa Barangay Capitolio, Pasig City. Of the Children's Address. For now, we would like to request again our Honorable Mayor Vico Soto for the signing of the Pledge of Commitment to be led, of course, by our City Mayor, again, Honorable Victor Ma Regis and Soto. Each sign signifies not only one-time commitment, but a continuous commitment to protect the right of our children, especially the children of Pasig. So, palakpakan po natin ulit as we now call our Honorable City Mayor Vico Soto to the signing of the Pledge of Commitment. We would also like to invite our City Vice Mayor, the Jaworski, of course, our City Councilor, Angelo De Leon, the LCBC members, our sponsors, special guests, and our department head, Ma'am Teresa Briones. At this point, ladies and gentlemen, we are now witnessing the signing of Pledge of Commitment led by our very own City Mayor, Honorable Victor Maregis and Soto, and of course, our City Vice Mayor, Donald Jaworski, City Councilor Angelo De Leon, and of course, the members of the LCBC, special guests, and department heads. We'd also like to invite in front our guests from Bravo NCR, guests from our judges from the previous competitions conducted to sign on the Pledge of Commitment. Thank you. So while the pledge of commitment continue,
At hanggang dyan na nga lamang tayo, no? Ito nga ang State of the City Address ni Mayor Vico Soto. Dito yan sa Amphitheater, Barangay Capitolio, Pasig City. At yun na lang po. Ako muna si Monching para sa latest ng News Pasig. Balita, buhay, Pasigueño. Of our